Dagsari naman ang mga tumangkilik sa bagong Pilipinas Servicio Fair sa Davao. Naroon naman si Claudette Loreto live. Claudette. Yes, Dominic, maayong gabi. Naging matagumpay nga ang unang araw ng bagong Pilipinas Servicio Fair dito sa bayan ng Moncayo sa probinsya ng Davao de Oro. Ngayong Sabado nga lang, libo-libong mga residente na ang natulungan ng ating pamahalaan. Di alintana ni Josie Padigos ang init ng panahon. Akay-akay pa niya ang kanyang amang hirap ng makalakad dahil may diferensya daw ito sa bituka. Sumuka daw ito ng dugo noon at naging bedridden sa loob ng 5 buwan, 2 taon na ang nakakaraan. At dahil mahal ang therapy, hilot at daily exercise ang kanilang ginagawa para matulungang makapaglakad muli ang ama. Malaking bukol naman sa liig ang iniinda ng senior citizen na si Nanay Virginia. Matagal na raw ito pero di man lang naipapasuri sa eksperto dahil salat sa pera. Wala rin siyang gamot na iniinom. Bukod sa bukol, di na rin siya makalakad. At dahil walang sariling pamilya, inaalagaan siya ng kanyang hipag na si Nanay Rosita na may iniinda ring karamdaman. Ang ako kanang maglimpis ako, kay nagtanong-tanong man kong mais na makakaon lang mi. Magsakit akong dughan, nya malipong, nya kanang maglisod ko pagbawas. Gabi na sige ko limpisa, sige lingkod. Limpisa man akong trabaho, ma'am. Wala naman ko kabanay dira. Nya kani sila mga busy man sa trabaho. Nya nagdesod po na siya kay wala po ibana siya. Ilan-ilan sila sa libo-libong residente sa Davao de Oro na nakinabang sa libreng serbisyo medikal ng Department of Health. Kaugnay pa rin ito sa inilusad na bagong Pilipinas Servicio Fair dito sa Mindanao na nagalayong mailapit sa mga Pilipino ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno. Bukod sa libreng check-up, may mga ipinamamahagi ring gamot at may dental services tulad ng libreng bunot ng ngipin. Gayon din ang laboratory services. Di rin bababa sa 10,000 ang makakatanggap ng cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Naging tulay din ang BPSF para maibenta ng mga magsasaka ang kanilang produkto. Tulad na lang ng organisasyong ito na nagtitinda ng murang gulay at iba pang pangsahog sa pagluto tulad ng sibuyas at bawang. Bida rin sa kanilang stall ang nagtatamisang prutas kagaya ng pakwan. May ibinebenta ring murang isda ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Ang mga isda na galing pang Davao Oriental mabibili sa presyong di hihigit sa 300 piso kada kilo. Di rin nawala ang mga naglalakihang hipon. At dahil mas mura kung ikukumpara sa merkado, namili na agad ng 1 kilong hipon itong si Aling Fe na pagsasaluhan ng kanyang pamilya. Oh, lipay oy. Kay makapalit may kuan, lami nga barato. Dinaluhan ng nasa 40 ahensya ng gobyerno ang Servicio Fair dito sa Mindanao. Mahigit 41,000 naman ang inaasahang magbebenepisyo sa 2 araw na programa. Alam mo, kanina nga Dominic, napakainit ng panahon dito sa probinsya ng Davao de Oro. Ngunit talagang di inindayan ng ating mga kababayan dito sa Moncayo. Makuha lang yung kanilang ayuda at makapag-avail sa iba't ibang serbisyo ng ating pamahalaan. Ayon nga sa kanila, di bali ng medyo pagod dahil sa haba ng pila at sa init ng panahon, may maiuwi lang sa kanilang pamilya. Ayon din sa kanila, sana hindi ito yung maging pinakahuling serbisyo fair na ilulusad dito sa probinsya ng Davao de Oro. Ngayon nga Dominic, kahit pasado na sa 1 ng gabi, nakikita natin tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay serbisyo dito sa bayan ng Moncayo. Kanina lang nakita natin na tuloy-tuloy yung payout para sa mga kababayan natin na beneficiary para sa AX program ng DSWD, at kahit yung bazaar dito sa ating harapan ay buhay na buhay pa rin. At marami pa ring tao na nandito ngayon sa Moncayo, Davao de Oro. At yan ang pinakahuling update mula rito sa aming mula rito sa Davao de Oro, Claudette Loreto para sa bayan. Dominic? Alright, maraming salamat, Claudette Loreto.